Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ma'am si Jam, trabahong abroad. Kung kayo po ay bago pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share sa mga kapamilya ninyo, mga kakilala ninyo, at mga kaibigan po ninyo na gusto pong magtrabaho abroad, mga legit agency na nababanggit ko. Pero sa ngayon po, ang tatalakayin natin regarding po sa ano nga ba ang pagkakaiba ng trabaho sa Hong Kong, sa Middle East, Malaysia, or kung saan mang bansa bilang isang helper or domestic helper po. So kung nais nyo po na malaman po yung buong detalye, wag po kayong mag-skip na kahit na ano man po sa aking video para wala po kayong makaligtaan na information dito po sa aking vlog. So marami kasi nagtatanong. Unahin po natin yung delivery. So, marami nagtatanong sa akin regarding sa delivery. Bakit daw ang mga helper, totoo daw ba na ang helper mismo ang nagpipick up mula do sa delivery kung saan man po yung delivery na yon, at binubuksan daw ba talaga ng helper yung mga ino-order ng mga amo? Ang sagot ko po is yes. Sa case ko po, at marami pa pong case dito sa Hong Kong na pagka nag-order po, parang kasing ano yun Lazada at Shopee, meron din silang mga online app na nag-o-order, umu-order sila sa China. So, pagka na-deliver yun, nagbe-message sa kanila na dumating na yung order nila, ang puntahan ko kasi dito sa Songchawan. So, isang station lang mula dun sa lugar ko. Pagka-pick up ko doon, depende kasi sobrang dami, minsan konti lang, minsan isang peraso lang. Pero kadalasan kasi yung employer ko, marami talaga siyang ino-order mula sa China. So talagang gumagamit ako ng MTR, parang LRT sa atin, LRT train. Dito naman MTR. Pagkakuha ko po ng delivery doon, ako yung pipick up, papakita ko lang yung message ng amo. Ang ginagawa ko, papunta doon at pauwi, ginagamit ko yung MTR kasi mas mura siya. 5 HKD o 5 Hong Kong dollar lang yung bayad. Mabilis lang, parang 3 minutes lang, 4 minutes lang yung biyahe. Pero kasi pagdating doon, inaabot ako ng siyam-siyam kasi ang haba talaga ng lakad dahil alam mo naman dito sa Hong Kong talagang maraming lakaran. So pag uwi ko naman mula dun sa delivery na lugar, binubuksan ko po iyon kasi ayaw ni amo na pagdating niya or pag-uwi niya, naka-box pa, alam mo yung hindi ibubuksan pa masyadong matrabaho. So, ang gusto niya, naka-ready na. Kumbaga, gagamitin na lang, ganyan. So, yun po, totoo po yun. Yung number 2 na tanong naman po nila, totoo po ba na hatid sundo yung mga bata or yung mga alaga po dyan sa Hong Kong? Ang sagot ko po is yes. Kasama po sa trabaho or syempre employer natin yung rules nila na hatid sundo yung mga bata sa school. So kung ano man pong oras, katulad ng alaga ko, dalawa kasi alaga ako lang ang helper nila. So hatid sundo ko yung isa ng 7. Tapos, yung isa naman is 1 o'clock. Tapos, uwian naman nila isang 4, tapos isang 4:30. So, gamit na gamit po talaga yung oras nun. Number 3, totoo po ba na mamalengke ang helper dyan? Yes po, araw-araw. Yung iba, 2 beses, 3 beses sa isang araw. So, lahat. Ultimo pamamalengke, ikaw din. Pag-grocery, yes po. Kasama pa rin sa trabaho. Ikaw pa rin ang pupunta sa 360, international, welcome. Parang sa SM Mall sa atin, hypermarket, ganun. Ikaw mag-grocery, mga asin, mga bigas, yan. Or sa palengke, mamimili ng mga isda, yan, ikaw pa rin. So, kailangan nalilista mo at kung anong klaseng isda ang gusto nila or anong klaseng luto ang gusto nila. So, totoo po bang maraming activities yung mga bata po dyan at hatid sundo rin po? Yes po, dito po sa Hong Kong, nasabi kong gamit na gamit ang oras. Hatid sundo sila kung saan mang lugar yan, kung gaano kalayo yan o malapit, hatid sundo mo sila. Pero sa akin kasi, may activities sila na sobrang layo talaga.
So yun po, may mga activities sila talaga na kailangan mo hintayin. Kasi kung yung iba 45 minutes lang, kailangan mo pa bang umuwi? Umuwi ka ng using na LRT sa atin or MTR kung tawagin dito yung train. So hindi ko na ginagawa yung pag-uwi po. Ang ginagawa ko, naghihintay na lang ako doon. Siyempre, minsan umiiglip ako dahil kulang talaga ako sa tulog. So, yun po. At yung pang-anim naman na tanong po nila, yung day off, may day off po dyan, di ba, ma'am? Kailangan pa rin, bakit po kailangan pa rin magtrabaho? So, ang sagot po ko po dyan, depende po sa amo. Pero sa kaso ko po kasi, 2 alaga ko po. At maagang pumapasok yung mga alaga ko. Kailangan ko i-prepare yung ibang pagkain nila para kinabukasan di na ako mahihirapan kasi 4 a.m. ako gumigising at natatapos ako 11-12. So, sobrang liit ng bahay nila pero nasabi kong masasabi kong gamit na gamit po talaga yung oras dito kaya tiyaga lang po talaga. So, ang day off ko po kasi every Sunday. Pero hindi po lahat ng helper dito is pare-parehas ng day off. So, meron pong mga day off ng Sabado, meron naman day off ng Wednesday, merong Monday, merong Friday. So, depende po sa amo. Ako kasi every Sunday. So, kailangan po ba mag-work? Yes po. Kasi, pinakaayaw natin yung termination. So, nandito na po tayo sa Hong Kong. Pagtiyagaan natin, 2 taon lang naman ang ating hihintayin para makaipon. Saka, kaya mas mainam din kasi kapag ka day off mo, wag ka na rin magpakapagod. Oo, mas mainam na rin na magpahinga ka ng ilang oras para pag uwi mo ako kasi umuwi ako, bumabalik ako before 7. Kasi natutulog sila ng mga 9:30 or 10. Ako kasi tatapos ako ng trabaho ko ng 12. Kasi nga, pag nandyan yung mga bata, hindi ako makakatrabaho. Kailangan ko silang asikasuhin. Yung kasi priority mga bata, di ba? So, yung 7 katanungan naman pagkain. So, marami na question dito, no? Kung ano po yung sistema nyo sa Middle East na minsan walang pagkain or sa Malaysia minsan walang pagkain or yung pagkain dyan is itlog. Ganon din po dito. So, ang kagandahan kasi dito kasi sa Hong Kong, mayroon tayong day off. So, ako kasi ang ginagawa ko at karamihan mga helper dito ang ginagawa, wag isa-send lahat ng pera. Kailangan mo pa rin magtira para sa sarili mo, bumili ka ng pagkain mo. Meron mga Philippine store dito, mga Panji Bar, Ligo, Tuna, mga Maling. Meron namang mga Korean dito, mga Korean na maling, mabibili nyo sa 360 or welcome, mga mura naman. Kaya mas mainam na mag-ready ka rin para pagkain mo in case emergency na wala talagang pagkain. Kasi kadalasan kasi, ang pagkain nila dito puro noodles. Tayo, alam mo naman, rice is life. So, hindi sila masyadong mahilig sa kanin. O yung kanin nila, alam mo yung 2 spoon lang. Ako sa kaso ko hindi makakain 2 spoon. So, talagang plato is plato. Diba? So, dyan po sa mga mag-a-apply papuntang Hong Kong, sana po ay magkaroon kayo ng clue yung mga trabaho po dito. Yung pagkakaiba lalo na po sa mga ex-abroad na galing sa Middle East. Number 8, trabaho ng oras. Masasabi ko na yung trabaho dito, lahat ultimo minuto, segundo, gamit na gamit. Masasabi ko na hanggat maaari, kailangan mo gumawa ng paraan para matapos mo yung trabaho mo sa loob ng isang araw. Kasi kapag natenga ka at babagal-bagal ka, matatambakan ka at pwede ring maging kaso ng termination mo or ma-terminate ka dahil may mga trabaho na dapat gawin na kailangan mong tapusin ng araw na yun. Number 9, yung gising. Sa kaso ko kasi, yung gising is 4 a.m. Sa iba naman, hindi masyadong alagain yung mga bata at okay naman, independent. So, minsan gumigising sila 7 or 8. Sa kaso ko kasi alagaan yung mga bata kahit malalaki na. So, depende pa rin yan sa amo kung anong rules kasi ng bahay kailangan mong sundin. Hindi pwedeng ikaw ang mag-rules sa sarili mo. 'Di ba? So, kailangan si employer. So, number 10, bungangera ba daw talaga ang mga employer? So, sa kaso ko kasi, masasabi kong oo, bungangera. So, depende sa employer yon at depende rin
Depende sa employer po yon at depende kung paano mo i-manage yung sarili mo at i-control, temper sa sarili mo. Pero alam naman kasi natin na hindi pa natin kilala yung employer at hindi rin tayo kilala ng employer. At meron ding mga kaso dito na kaya nagiging bungangera yung mga employer dahil meron silang mga kaso ng mga previous na helper din nila na meron silang karoon sila ng helper na nagkaroon ng bad attitude sa kanila. Alam mo yung trauma. Kaya parang sa atin din kung ang amo natin ay hindi maganda, magkakatrauma tayo, magkakaroon tayo ng experience. Kaya sa susunod na magiging amo natin, parang, alam mo, unti-unti nagkakaroon ng experience, nagiging palaban ka. Ganun din ang mga employer. So, sa kaso kasi natin dito sa mga helper, kailangan mong pagtiyagaan. Kung bunganga lang mapagtsatsagaan mo, wag ka lang sasaktan kasi ang policy naman dito sa Hong Kong ay maganda. So, bungangera sila, 2 taon lang naman yan, mabilis lang naman, so pagtiyagaan mo na. So sa akin naman kasi, naging mabunganga siya, kasi unang-una, hindi ko maintindihan yung English niya. Pangalawa, meron kasi siyang English na iba, na syempre pagkakaintindi ko iba, hindi kami nagkakaintindihan. Tapos pangatlo, alam mo yung, halimbawa kung magluluto tayong siomai, ang siomai kasi natin, ini-steam or piniprito. Dito kasi, 3 klase ang pagluluto ng siomai. Ini-steam, piniprito, or parang nilalaga, parang itlog. Yes, kaya marami na-terminate dito. So, ganun. Kasi ako matanong talaga ako. So, siguro naiinis yung amo ko dahil matanong ako. Siyempre, hindi ko naman alam paano yun. Tapos, meron dito na-terminate dahil sa lettuce, siyempre ang lettuce sa atin, hindi naman niluluto. 'Di ba? Kinakain yun, nilalagay sa mga salad, ganyan. Pero ang lettuce dito is parang nilalaga. At hindi po pwedeng overcook ang mga gulay nila. Yun. Sa kaso ko kasi ang pagluluto ko, tinuruan naman ako asin at mantika lang, tas iboboil lang siya. Pero wag lang masyadong, alam mo yung parang, alam mo yung lutong-luto, ayaw nila ng overcook. So, yun. 11, bakit po maraming na-terminate dyan? So, depende kasi sa reason. Unang-una, depende kung paano mo i-controlin yung amo mo. Tulad na sinabi ko, yung pagkabungangera nila. At kung mabunganga sila o kailangan mo kontrolin yun kasi nagbabago naman yan eh. Kumbaga, kailangan nyo kasing kilalanin yung bawat isa sa inyo. Ikaw at yung amo mo. At minsan din kasi, meron ding mga time na hindi kayo magkaintindihan, lalo na sa English kasi Cantonese sila eh. Yun. Maraming klase. At depende rin kung gaano katigas ang ulo mo at katigas din ang amo mo. So, patigasan kayo. So, joke lang may nga eh. So, depende. Pero sa akin kasi, muntikan na akong mag-quit. Pero, marami kasing simbahan dito. Ang ginawa ko talaga, nagpe-pray ako. Kahit na magbunga nga siya, kontrolin ko. Kasi, nandito na ako sa Hong Kong. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng, alam mo yung pangarap. Nandito na ako, uwi ako. Gumastos ako, uwi ako. Ang hirap mag-apply. 2 taon lang naman. O, di ba, magwa 1 year na ako sa July. O, di ba? Ganun lang. So, ganun yung ating goal para hindi ma-terminate. Kung kailangan mo talaga magtagal dito, tiis lang. Kasi, ang hirap ng buhay sa Pilipinas. Ano po? Number 12, maselan po ba yung amo sa pagluluto? So, depende pa rin po sa amo. Bago kayo magluto, kailangan nyo po itanong kung ano yung nilalagay. Kasi, ibang-iba ang luto nila sa luto natin or sa Middle East. Katulad ng sinabi ko sa inyo about dun sa siomai, marami kasi na-terminate sa siomai. Siomai kasi natin may piniprito, may ini-steam. Dito kasi, ang siomai nila kadalasan, ini-steam, hindi piniprito. Yung amo kasi minsan piniprito eh. Tapos, binoboil parang itlog. Parang nilalaga. Ganun. Tatatanggalin lang yung sabaw. Para lang palalambutin lang yung siomai. Iba kasi siomai nila parang dumplings. Ganun. Tapos, number 13, yung pinaka-last na tanong, sa aircon. Sa aircon, winter, meron kasing 4 season kasi dito, winter, summer, autumn.
At syempre po, spring. So, 4 season po dito. Regarding po sa aircon, di ko siya masasabing 100% magagamit nyo yung aircon pag summer. Hindi siya katulad sa Middle East na 24 hours na open ang aircon dyan. So, dito po kasi depende. Pag nandito yung alaga mo, i-on mo. Pero pag wala yung alaga mo, hindi mo po pwedeng i-on. Sa kwarto naman kasi, sa akin kasi sa amo, pina-on niya. Ako lang talaga yung nagpapatay kasi sobrang liit lang nung kwarto. Bakit pa nga yung kwarto natin dyan sa Pilipinas? Maliit lang talaga dito. Talagang pang isang tao lang, tas basta gamit na gamit yung pinakasulok-suluhan ng bahay nila. Ino-on ko siya siguro mga 15 minutes lang, 20 minutes, malamig na yung buong kwarto. Tapos pinapatay ko din after 30 minutes kasi binubuksan ko electric fan. Yun, malamig na, nakakatulog na ako. Ayoko rin kasi masyadong gumamit ng aircon, di rin maganda. Kasi dito mainit, sobrang init din talaga. Pero ang klima kasi dito, hindi ko masasabing normal. Uulan, lalamig, iinit. Ngayari ngayon uulan, bukas sobrang init. Uulan, tapos susunod na araw iinit. Iba-iba siya, hindi siya yung fix na buong isang linggo or buong isang buwan, mainit. Yung winter din ganun, di siya ganun kalamig. Sa experience ko Pero iba kasi, ang na-experience nila sobrang daw lamig. At last year kasi, December, hindi siya ganun kalamig. Di kagaya dyan sa Middle East na sobrang lamig talaga. As in, umuusok yung bibig mo sa sobrang lamig at kailangan mong gumamit ng ilang sets ng, alam mo na, ng winter na panloob. Ako kasi suot ko nun 3 or 2. Dito kasi hindi. Ako t-shirt lang ako tapos kasi hindi siya ganun kalamig. Yun. So, yung mga nagbabalak pong mag-apply sa Hong Kong, sana po nagkaroon kayo ng clue na ang pagkakaiba po dito talaga ay sobrang hirap. At malaki talaga pagkakaiba regarding po sa pamamalengke, paghatid sundo sa mga bata, termination, at sa amo po. So, depende po sa inyo yun. Siyempre, kung mag-a-apply po kayo dito sa bansang Hong Kong, siguraduhin nyo po na kaya nyo. Kasi bawat oras, bawat minuto talagang gamit na gamit. Sa akin kasi ang tip ko po sa inyo, kung maghahatid sundo kayo at malapit lang naman, as in walking distance lang, pwede naman kayo umuwi. Pero kung sobrang layo, hindi mo na kailangan umuwi kasi kailangan maghintay Baka mamaya, pag umuwi ka, dahil gagawin mo yung trabaho mo dito sa bahay, malate ka naman, mapagalitan ka ng amo mo, ma-terminate ka. So, dito kasi usong-uso ang termination. Malilit lang na detalye, nabubunga nga si amo. Depende kasi sa amo. So, hindi naman lahat ng amo is pare-parehas. Meron namang among mababait. So, yun sa akin kasi, starting kasi ng amo ko, bungangera siya, magagalitin, may mga may mga pagbabanta, ganyan. So, ang maganda kasi dito yung agency ko. Tulad ng binalag ko sa agency ko, nabanggit ko po kung anong agency ko, Home Sweet Home, at sa Pilipinas po ay Maris. So, nakakausap ko yung Home Sweet Home muna dito. So, tinutulungan talaga nila ako para yung mga hindi ko alam, yung mga pagkakaiba sa mga bansang napuntahan ko, yung mga trabaho, or paano pagluto, regarding din sa ugali ng amo. Maganda, talagang inaano ka. So, hindi lahat ng agency talaga ganitong ka-responsible tulad ng Home Sweet Home, masasabi kong okay. At hindi rin lahat ng amo is masasabi kong okay. So, depende yan kung paano mo i-handle yung trabaho mo, yung oras mo. Tulad na sinabi ko, lahat ng oras, minuto, gamit na gamit dito. At syempre sa ugali ng amo. Hindi tayo mahihirapan sa trabaho Mahirapan tayo kung paano tayo tratuhin ng amo. At syempre kung paano mo rin i-handle yung sarili mo sa amo mo. Mas mainam kasi na para tumagal ka rito at patapos mo yung kontrata mo, mas mainam na wag na lang patulan yung amo mo. Pero depende yan sa kaso kung talagang sobra yung amo mo, pwede ka naman din umuwi at kumuha ulit ng ibang amo, mag-apply ng ibang amo, pero syempre, uuwi ka, panibagong gastos, so mas mahirap. So yun lamang po, sana po ay nakatulong po ako sa inyo. Kung kayo po ay bago pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share. Maraming salamat po.